Kumusta po kayo mga kaibigan? Lalong-lalo na sa mga kapwa ko baguhang vlogger. Ano ba nangyari sa inyong mga profile? Ganito ba? No? Hindi recommendable ni Mita. Paliwanag ko sa inyo mga kaibigan ha. Alam niyo hindi naman ako tutorial pero ang akin kasi personal vlog. Ang aking tinuturo dito, naranasan ko. Sana mapansin nyo rin aking channel. Hindi ako pag ganito mas totoo. Di ba? Hindi po kasi mayroon ito ay kay Deborah yung profile ang aking hipag. Ibig sabihin mga kaibigan, nasubukan ko na rin po 'yan. Huwag po kayong masyadong mag-alala. Pero panatag ako noon kasi wala naman akong violation. Kasi kung minsan kung hindi mo talaga hindi mabalik sa normal ang profile mo, mga 3 araw, medyo alamin mo na ang yung mga video, baka mayroong copyright. Kasi sine-check na po talaga ni Meta ngayon kasi alam niyo, pag hindi kasi maghigpit si Meta, malulugi. Ang dami kasing magpapalusot eh. Alam naman natin ang mga bawal, yung mga music, pero hindi pa rin mapigilan. Wala na tayong magagawa. Kung talaga man po na hindi na talaga maayos, ibig sabihin, kung wala naman kayong mahanap na violation sa inyong mga video, hindi natin alam. Kasi alam niyo ang Facebook ngayon sobrang mahigpit. Ayun laging ibig sabihin kasi marami pa rin gumagamit ng music kasi naengganyo tayo, maganda kasi pakinggan. O kung hindi ka nag-vlog, okay lang 'yon. Pwede naman ito kasi ang aking pagtuturo mga kaibigan, naranasan ko. Pwede kayo gumamit ng music. Mayroon kayong isang cellphone. Pumunta kayo sa YouTube, tapos yung mga piano. Hanapin po ninyo yung mga piano. Nagbabakran din ako, pero kung narinig ninyo yung mga piano, wala pong copyright yun. Walang copyright kasi ibig sabihin kahit sino man na magpa-piano, walang nagbabawal doon. Hindi kagaya ng mga musika na may-ari, recording company. Yun po yung nagka-copyright sa atin. Sige, sana may matutunan kayong aral kahit konti. Alam ninyo, ako, ganyan lang Isa pang bawal, yung hindi original. Yung makikitabi ka doon sa ibang video. Ganun-ganun ka. Ay, lalo na kung nagsasayaw-sayaw yung 6 dyan. Bawal na bawal. Kung hindi man mapansin ni Mita, magagalit po yung tinatabihan mong ganun. Wag po kung ganun. Kasi kailangan sarili nating video. Huwag po tayo maghanap ng mag-viral na baka mamaya hindi naman tayo bigyan ni Mita ng sweldo. Kailangan po, yun po maraming salamat po pala. Ako sa pagtiyatiyaga, wala akong sawa sa pagtiyatiyaga. Alam niyo, isang taon na akong nag-antay ng sweldo. Mahigit isang taon na akong na-monetize sa Ads on Reel. Pero, malayo pa. Yung pinakita ko naman sa inyo, di ba? Nasa $36 pa lang naipon ko. $100 ang kailangan. Kaya po, kailangan po lang talaga natin ng mahabang pasensya. Pero kung tayo may mga talent talaga na taglay, kung ako lang magaling mag-gitar, kung ako magaling mag-piano, matagal na ako sumweldo. Kasi marunong ako kumanta. Kung ako pa rin ang mag-gitar, ako mag-piano, siguradong viral. Yun po ang mga viral. Pero kung yung gagamit tayo ng ibang video, tatabi-tabi tayong ganun, ay bawal po yun eh. Unoriginal po kung tawagin yun. Kaya po, payo ko po sa mga baguhan, tiyaga-tiyaga lang po tayo kahit na magkaano lang. Kung mamonetize man tayo sa isang bagay, Ads on Reel, malay mo, bigla tayong mamuni sa in-stream ads, isahan na lang ngayon, di ba? Isahan na lang. Ako mayroon na rin ako sa bonuses, kaya po tuwan-tuwa po ako. Mas malaki pa yung sa bonuses kaysa sa Ads on Reel. Kasi hindi naman ako viral sa mga Ang nagba-viral kasi yung mga patawa, ay kita mo naman puro ang aking
mga video ay kung hindi ka naghahanap ng kinabukasan, mabuboring ka talaga. Pero kung naghahanap ka ng kinabukasan, paano ka umasinso, dito ka. Dito ka sa akin channel. Kasi itong mga binablog ko lagi, nangyari na sa aking buhay. Kaganyan, kung magturo ako, may hawak akong isang cellphone. Hindi ko na mapakita sa inyo yung aking, naipost ko na, yung earnings ko ay $36 pa lang may get. Isang taon na yan, may get. Ibig sabihin, kung hindi ako nagtiyaga, kung umayaw ako, lalong mawawala. Mawawala yung ano mo mawawala yung mga taga-suporta sa'yo. Kasi yun kasi ang nagbubuhay. Alam niyo yung ginagawa ko, bukod sa marami akong upload, masipag din ako mag-reply doon sa mga nagko-comment. Kumusta pala si Johnny Baloro? Kanino ka bang kinsamday kang anak dong? Kasi ang best friend ko na Baloro talaga si Tio Ali at si Diding. Yung parang kaedad ko yun si Diding. Tatanungin ko nga ito si Johnny kung kanino anak. Maraming salamat. Supporter talaga yan si Johnny Baloro. Diyan siya nagtrabaho sa bus company. Bati ko kayo lahat dyan sa Dumingan, sa Bunga del Sur. Ewan ko kung saan umuwi ito si Johnny. Doon ba sa Likabang? O doon lang sa Pagadian. Ang biyahe daw ng bus niya Pagadian Midsalip. Ang pagkakaalam ko yung Midsalip, ano yan parang doon sa Mahayag ang daan. Tama ba, Johnny? Kumusta na lang kayo lahat dyan at antay-antay lang sa tanan nga akong mga kaliwat, mga amiga nga naghulat nga muuli ko, hulat-hulat lang kayo. Pag na-monetize ko sa InStream at saka sa YouTube, dyan ako gagawa ng mga video. Mag-viral tayo dyan. Ang mga karanasan ko dyan kung paano manghuli ng isda sa Dipolo River. Na yan ang pangarap ko at pero bago mangyari yon, ikutin ko muna lahat, Cebu, tapos Bukidnon, tapos papunta na ako doon sa Pagadian, kaya Tio Pipi, Tia Clarita, at Pikanan, nandoon si Boss Titing, aking best friend, no? Ako'y bata pa. Pagkatapos, Dumingag na. Lahat na doon. Kita-kita tayo. Puhon. Kaluyan sa Ginoo. Kasi alam niyo hindi man basta-basta, total, sanay naman kayo na Tagalog tayo. Hirap na ako magbisaya. Lisod na ko ba? Magayungit-yungit na ko. Pag uwi ko kasi, maraming asikasuhin. Pupuntahan ko pa yung libingan ni Mama at libingan ni Papa. Nandun sa CI. Alam niyo kahit ganun ang ating magulang, si Mama walang magawa kasi alam niyo pag babae mahina, dapat ang padre di pamilya talaga ang mag-asikaso sa pamilya. Kaso po hindi po siya masyadong masinok sa pamilya pero ganun pa man, kung wala ang aking papa, wala ang aking mama, hindi ako magiging Jeremias. Kung sakaling pala rin, hindi ako magiging vlogger. Kaya maraming salamat din po sa aking mga magulang. At dadalawin ko po ang inyong mga puntod balang araw. Sige. Parang mapapaiyak na tayo. Yun lang naman tinuturo ko, pero bakit pumunta tayo sa personal vlog? Yung kasi ang aking binablog, ang aking sarili. Kaya yung mga naniniwala sa akin, pagpalain kayo ng Diyos at makakuha kayo ng experience. Kailangan naman, mayroon din tayong tawa-tawa ng mga vlogger. Pero yun kasi madaling mag-viral, pero hindi ako nainggit doon Kasi, nakakatawa ba yung mukha ko? Hindi Hindi nakakatawa yan. Kaya po, yun po talagang mga joker. Yung mga joke na mga video, joker talaga yung manonood. Mga gumagawa kasi sanay na nga sa mukha pa lang, natatawa ka na. Sige, hindi na magtagal ang ating video kasi inuturo ko lang naman. Pag nagkaganyan po inyong profile, huwag po kayong mag-alala. Sa akin yata, 2 araw, bumalik na recommendable na siya. Pero kung mga 3 araw, 4, na hindi pa rin,
medyo kalkalin na po ninyo yung mga video, baka mayroon doon copyright. Nakalagay naman yun eh. Punta kayo doon sa support inbox. Oo, pumunta kayo doon. Kung mayroon doon na may nakalagay doon kung may copyright eh. May kulay pula doon. Sige, ang ating cellphone kasi maglalagyan pag mahaba na masyado. Maraming salamat ulit sa mga follower ko sa alam niyo sa page. Inasikaso ko yung aking page sa mga kaibigan. Ang palatandaan niyo sa page, sabay kasi shooting yan, dalawang cellphone yan. Ang page ko, konti pa lang yung follower ko doon, 500 megit. Tsaka yung sa video, kung napapansin niyo itong isang cellphone na ito, medyo malabo. Yan yung luma eh. Ito inutang ko ito sa sa aking credit card ng aking anak, hulug-hulugan. Bayad na rin yan. Ito yung inutang ko sa Bombay dati. Alam niyo, kaya ako nag-bondar ng mga gamit para talaga makapag-vlog, para kumita kung sakali at makapagbigay payo sa katauhan na maniniwala. Sige, hanggang dito na lang. Ingat po tayo palagi.